Eto na. Ito ang kinakatakutan ng mga magnanakaw na politiko at kinakatakutan ng mga Duterte. Ano nga ba yan, Ken? Eto na. Boying Rimulya, binawi ang memo ni Samuel Martires. Ano nga ba ang memo ni Samuel Martires? Ay hindi isa publiko ang SALN. Yan po ang memo ni Samuel Martires. Ngunit mga kababayan, yung dating ombudsman si Samuel Martires, yung tinalaga ni Digong, na pinagbabawal niyang isa publiko ang SALN at asset ng mga politisyan. Ngayon mga kababayan, inutos ni Boying Rimulya na inutos ni ex-ombudsman Samuel Martires wag isa publiko ang SALN kung walang permiso. Pero binawi po ni Boying. Ito na mga kababayan. Nako, aligaga na po ang mga Duterte dito, mga kababayan. Ito yung kinakatakutan ng mga Duterte. Ito yung kinakatakutan ng mga Duterteng mangyari. Kasi bakit mga kababayan? Dito nyo po malalaman kung ilan pong properties meron sila. Kung naalala nyo po mga kababayan, yung isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV, 42 properties and bank account. Siguro, malalaman na natin. Ito po, continue. Pinababawi ni bagong ombudsman Jesus Crispin Remulla ang utos ng dating ombudsman na huwag ilabas ang SALN o yung tala ng mga yaman ng ilang matataas na opisyal kung wala silang permiso. Kung sakali may sa publiko na ang SALN ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayan na. Nakatutok si Joseph Moro. Dito na natin malaman. Unang araw sa opisina ng ikapitong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla at sa simula ng 7 taon niyang termino, isa sa mga una niyang gagawin ang pagbawi sa isang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 nang pinalitang si Samuel Martires. Sa utos kasing yan ni Martires na isang Duterte appointee, ipinagbawal ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung walang permiso ng may-ari nito. Sa ombudsman, kita nyo yan? Yun po ang ginawa ng ombudsman noon na itinalaga ni Digong. Hindi mo basta-bastang ipakita kung gaano kalaki, gaano kayaman ang isang politician kung walang permiso sa kanya. Kaya po mga kababayan, yung inilabas po ni Antonio Trillanes noon na 41 properties, diba? Yung mga bank account nila, hindi po napapaniwalaan ng taong bayan kasi hindi nga po pwedeng ilabas hanggat walang permiso sa mga Duterte at sa iba pa. Ngunit mga kababayan ay binawi po ni Boying ang memo na yan. Kailangan isa publiko. Alam nyo, si Samuel Martires ang may kasalanan dyan. Kasi gumawa siya ng memo random na ganyan. Ito na. Central Office pa naman isinusumite ang SALN o tala ng mga yaman at utang ng mga Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga pinuno at miyembro ng mga Constitutional Office, Ombudsman at mga deputies nito. Pero kahit bago pa ilabas ang circular ay hindi na isinasapubliko ng Ombudsman ng SALN na mga opisyal para sa taong 2018. Kaya nga 2017 SALN na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang huling nakita ng publiko. Pero sa pagbaliktad ni Remulla sa dating patakaran ni Martires, mabubungkal na mga... Kita ninyo mga kababayan, 2018 pa lang natin nakita yung SALN nila Digong at ng mga politiko hanggang ngayon wala pa rin. Di ba? Kita nyo mga kababayan? Nakita ninyo? Simula 2018 hanggang ngayon, hindi natin alam kung magkano ang kanilang pera. Hindi natin alam kung magkano ang kanilang yaman. Kasi pinagbawal yan nung panahon ni Digong. Pero ngayon mga kababayan, ito nga sabi ko sa inyo mga kababayan, si Boying po talaga ang susi. No? Ang susi ng katiwalian sa bansa.
Kasi once na binuksan ito ni Boying, mga kababayan, at once na bawiin ni Boying ang memo ni Samuel Martires, pati siya kailangan niyang mag-declared. Walang exempted dito. Kita ninyo? Ilang taon mula 2018 hanggang 2025, tinatago ng mga politiko sa ating bansa ang kanilang SALN, asset and liabilities. Kita nyo yan? So ito po. Salin na hawak nito na mula pa taong 2015. Mm. Ibig sabihin, kasama dyan ang mga salin ni Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng publiko. Tama. Kind of words, but so be it. Why not? Ano yun eh? Public information na nga yun eh. Nahanap natin eh. We talk about transparency, let's go all the way. PBBM, Oh, kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President. Ano lang may re-redact lang tayo. Siyempre, may mga privacy matters to. Sa susunod na linggo na maglalabas ng memorandum si Ombudsman Remulla para ipatupad ang kanyang pulisiya na buksan ng salin sa publiko. We need Patay. requesting parties to ask for the Patay kang information. bata ka. Wag naman blanket. Baka naman hingin nyo sa amin yung buong file. Mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan may undertaking. There are things that you have to keep secret for national security purposes. Ombudsman din ang nag-iimbestiga ng mga reklamo kaugnay ng katiwalian at magdedesisyon kung may sapat na kasong may sasampa sa Sandigan Bayan. Nako. Sa flood control projects halimbawa, iniimbestiga na nito ang inihahing reklamo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng September 11 laban sa ilang opisyal ng DPWH at ilang mga pribadong kontraktor. Bago iwan ni Remulla ang DOJ, patapos na ang case build-up at may posible na silang state witness. Nako, patay. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito na yung sinasabi kong talagang Sian Herbert C. ng Santa Mesa, Manila. Talagang ito na yung yung bangungot ng mga politiko, bangungot ni Sara, bangungot ni Pulong, bangungot ni Baste, bangungot ng mga Duterte, at bangungot ng mga DDS. Sabi ko sa inyo mga kababayan, grabe po talaga. Grabe, grabe, grabe. Kita ninyo, Diyos ko, simula 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 years na tinatago ng mga politiko, hindi lang sa mga Duterte, pati kay PBBM. Actually, si PBBM, mga kababayan, ito nga ang advantage kay PBBM. Kasi ganito, bago po siya tumakbong presidente, noong 2022, dineclared niya ang pera niya kung magkano. Kasi hindi ka naman pwede kasing tumakbo nang wala ka talagang pera, wala kang pondo, mga kababayan. Presidential candidates ka, wala kang pera, kailangan kang mag-declared. Yeah? Kahit nga sa senatorial candidates, kailangan mong mag-declared. No? At least nalalaman natin kung magkano ang pera niya noon. Pagkakaalam ko kasi, noong 2022 election, si PBBM ay may 200 million. No? 2 or 300 million na pera. Yun po yung ginamit niya sa pagiging kandidato niya pagka-presidente noong 2022. At hindi po tayo mag-expect na hindi yun tutubo kasi nga ilang taon na nga naman po at may mga negosyo din po ang mga Marcos at mga Ayala, no, at Araneta. So may mga negosyo po sila. So ngayon, mga kababayan, doon natin malaman ngayon itong sinabi ni Trillanes. Ito mga kababayan, naku po. Hindi kasi ito pinaniwalaan noon mga kababayan kasi nga walang proof si Trillanes na maipakita kasi nga pinagbabawal nga naman ni Samuel Martires ng Ombudsman na kalkalin ang kanilang mga SALN na inilabas ni Trillanes. So ito po mga kababayan na para malaman ninyo, sana mag-match accurate itong mga sinasabi ni Trillanes na SALN ng mga Duterte. Malalaman natin to kung nabawasan ba or nagkulang. Buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung
ano niya son-in-law That ay would be, ano, I take exception to that ayan na. statement, Mr. Chair. Please, It is not fair and it's my opinion. mischievous. It's my not fair opinion. daw. Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected. mission suspended. Kita mo? Sunog si Digong dito. Wala ka na. Ano? Wala ka na. Sani. Pinapagalit eh. Huwag, Sani. Huwag kang mag-ate rito ng ganyan. Oh. You do not Ang hindi ako gusto. Anong formal interest na sabi mo? Alam ko Kita niya. na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Ayan na. Diyos ko. Ito na. Kita nyo yan, mga kababayan. Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Anong formal interest na sabi mo? Diba? Lumabas ka dyan. Para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Public funds. Taxes natin yan eh. Opo. Speaking of public funds din po, di po ba may ginawa nung nakaraang administrasyon, Justice, no, na may executive order tungkol dun sa SALN ng mga nasa executive department na kakailanganin muna ng approval ng ombudsman ang SALN na ito. Ayan Pero na. ito po ay executive order ng nakaraang Pangulo. Maari po ba itong ma-overturn ng administrasyong ito at maibalik yung kapangyarihan na masilip nating muli ang SALN ng mga nasa executive department? Yeah, that order is just an order of the ombudsman. Ma'am Lisa Siar, may glove shout out. So, may nag-announce na si Secretary Boying that he will lift the prohibition. Dapat naman. Because it's crazy. Nakalagay yan sa Constitution eh. It's every public official, employee shall submit annually statement of assets and liabilities. Kita nyo, dapat pala talaga nasa batas mga kababayan, sabi ni Antonio Carpio, na dapat annually nagsasubmit itong mga politician ng kanilang pera kung magkano. Annual, no? Sa batas. Pero ang ginawa ni Samuel Martires, ang tagal kasi mamatay niyan eh, kaya ang tagal din tumanda, kaya hindi agad-agad napapalitan. Kaya ngayon, napalitan na ni Boying. So, yun. Ito na nga, kakalkalin nga. Kasi ang nakasaad talaga, sa batas talaga mga kababayan, ay annually, magre-represent talaga ang mga politician kung magkano na ang pera nila. Oh, kahit nga sa pag-represent annually mga kababayan, may daya pa rin dyan eh. Bakit? Kung halimbawa ako ngayon, oy Ma'am Marites Musni, maraming salamat po ma'am sa pagpa-member sa ating YouTube channel. Halimbawa ako politician, ang pera ko sa loob ng isang taon, no, ay kumita ako ng 1 billion. Withdrawin ko yon, tirhan ko ng 200 million, tapos i-declared ko yon next year, o 200 million lang ang pera ko. Pero meron akong 800 million na winidraw. May ganyan kasi mga kababayan, ganyan teknika ng mga politician din, no? Para hindi sila mahuli. May mga ganyang teknik sabihin niyo sa akin, tignan nyo ang sabi ni Miriam Santiago. Miriam, kung ano ang style nitong mga politician sa SALN. Marami dito sa Pilipinas naglalagay sa ibang pangalan ng ibang tao. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we are elected officers. We're supposed to represent our constituency. Tumigil na kayo ng kapapangkapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas, pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, magdeklara ka kung magkanong pera mo sa bangko. Ayan. Hindi ba withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre? wini-withdraw. Para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Di ba? Kasi withdraw nila eh.
Pag Enero, i-deposit nila uli. Ah. Taong ba? Ganon ang estilo nitong mga politician. Halimbawa, meron kang 1 billion sa bangko. Yung 800 million, i-withdraw mo yon bago magkatapusan ng taon. Para pag-check ng BIR, no, at ng AMLAC, no, pagdating January, yung pera mo 200 million na lang instead of 1 billion. Tapos pagtapos ng check ng BIR at paglabas mo ng salin mo, after January, February, mga March, i-deposit nila ulit yun. Para yung pera nila nandun pa rin. Oh, yung iba nga ngayon mautak na eh, hindi na nila dinideposit. Bakit? Kasi kung alam mo sa sarili mo na gumawa ka ng katiwalian or pagnanakaw sa kaban ng bayan, no? Pag i-deposit mo yan, pag naaresto ka or nahuli ka, na corner ka, ipipraise yan. So ngayon, para hindi ma-praise, ang gagawin nila, ibubolt nila yan. Ma'am Belinda Caule, salamat po sa super sticker. Ibubolt nila yan. Ngayon, pag na-bolt nila ang pera na yan, ititira nila doon, ay yung konti lang sa bangko para hindi sila ma-question na, politician ka, may pera ka sa bangko, ganyan-ganyan. So ngayon, instead of nakabolt, halimbawa, nakulong ka na, nakabolt sa bahay mo. So ngayon, ang mangyari doon, di ba, ipipraise pati ang mga properties, hindi na pwedeng pasukin, hindi na pwedeng galawin. Ang gagawin nila, halimbawa, may kamag-anak ka na medyo malayo na, or mapagkatiwalaang tao. Halimbawa, yung driver mo, yung tawag doon, kumadrona mo, o di kaya yung mayordoma mo, pwede mong i-deposit yan sa kanya para kahit nakakulong ka, may pera ka pa rin. Tignan nyo si Ayan, kayo Miriam. ang magtestigo. Yan. Bakit natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa SALN. Lahat ng pag-aari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-aari, ilalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala na naman silang pag-aari. Dahil lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak, dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila. Doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. Diba? Sabi ko sa inyo, totoo sinabi ko eh. Sinabi din ni Miriam eh. Halimbawa, ako ngayon, syempre, pag na-corner ka ngayon, kasi gumawa ka, katulad kila Chis Escudero, kila Joel Villanueva, na mga diskaya, di ba, napipraise yung pera nila. Ngayon, syempre, pati mga anak, if lifestyle check yan ngayon, i-check yan, ipipraise yung kanilang mga ari-arian. Para hindi na praise, halimbawa, yung pinagkatiwalaan mo doon ng mayordoma noon, nung unang panahon, nag-alaga sa'yo, o nag-alaga sa anak mo, doon niya yan i-deposit. Halimbawa, meron kang driver na 30 years nang nagda-driver sa'yo, doon niya ngayon ilalagay or ipapangalan niya doon, ipapangalan niya ganyan. Pero meron niyang will and testament na kasunduan, nakapangalan sa'yo, pero hindi sa'yo. May mga ganyang estilo. Para pagka nahuli sila, napakulong sila, syempre yung mga anak nun hindi naman kasali sa ikulong. Yung asawa hindi kasali ikulong. Mismo yung akusado lang. Di yung anak at asawa, pwede nilang kunin yun dun kay mayordoma at kay driver. Diba? So may pera pa rin sila. Ganyan ang ginagawa nila. So, wala pa rin takas. Walang takas. Kahit sabihin mo na sa publiko mo yung salin, kahit isupubliko mo yan, kung sa ibang tao naman ipinangalan, sino bang nakakaalam na ipinangalan mo doon? Alam na yung pinagsigawan mo. Ako si Kent, isa akong presidente, nagnakaw ako, pinangalan ko kay Cronis kung ganito. Nagpabili ako ng house and lot and mansion doon sa Amerika. Di ba? Mayroon akong pinabili na sa Europa. Ipinangalan ko kay Kennedy, ipinangalan ko kay Hughes, ipinangalan ko kay Baltasar. Hindi mo naman pwede sabihin yan eh. Di ba? Kita nyo yan? Kaya, Diyos ko, antabayanan natin yan, mga kababayan. Kasi magugulat ka, mga kababayan. Halimbawa, ako si Ken. Binata, naging kongresista. Tapos magugulat ako, yung mga kaibigan ko, ang yayaman. Hindi naman sila anak ng mga politician, hindi rin sila mga anak ng mga businessman. So bakit sila nagkakaroon ng ganong yaman? Kasi yung mga yaman ko, doon ko pinapahawak sa kanila.
Para pag ako nahuli, kasi alam ko naman sa sarili ko na gumawa ako ng krimen, anytime may consequences, mahuhuli ako. So ipapangalan ko ngayon sa mga kaibigan ko. O ngayon, dapat advantage ng gobyerno, kasi alam na natin, si Miriam Santiago pa lang, alam na niya yan eh. Dapat i-check pati mga kaibigan kung ano ang lifestyle check nila. 'Di ba? Para ma-check natin bakit mo naging kaibigan si Tarpulano na hindi naman to anak ng businessman, hindi rin anak ng politician, bakit may ganyan siyang yaman? Para pati siya, i-lifestyle check din. Mahirap kasi yung ganun eh. 'Di ba? Wala kasi sa batas natin mga kababayan na kung sino yung kaibigan mong mayaman ay iimbitahan at i-lifestyle check. Wala kasing ganun mga kababayan. Lee ML, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Kaya maski, hindi ka mag-anak sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. Di ba? Kita ninyo? That is a problem in this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. Diba? Kita nyo yan? Lahat na lang tayo dito magtitinginan, lahat lang tayo dito malinis. Kung lahat pala tayo dito malinis at wala tayong ginawang kasalanan, bakit tayo kinukundina ng ibang bansa na tayo ay the most corrupt country in the world? Kita nyo yan? Si Miriam Santiago palang alam na yung mga galawan ng mga politician. Kaya nga pag si Miriam na ang manguna sa Senado, nagngangahan at tulala lahat ang politiko. Walang sumasagot. Ma'am Elizabeth Lorin, maraming salamat po sa yung 400 yen super sticker. Thank you so much po. Di ba? Oo.